Tahimik na lumapit si Agnem. Dala ang malamig ngunit matatag na presensya ng tubig. Isang puwersang hindi kailanman sumusuko. Sa kanyang mga mata, mababanaag ang takot. Ngunit higit doon ang matinding determinasyong iligtas ang kaibigan. Maingat niyang inangat ang katawan ni Flamara. Sa mahina, ngunit makapangyarihang bulong ng sinaunang wika, tinawag niya ang dalisay na tubig ng kalikasan. Agad itong umagos, bumalot sa sugatang katawan, kumikinang sa bughaw na liwanag na tila pumipigil sa paglaganap ng sumpa. Ang itim na dugo ay kumislot, pilit lumalaban. Ngunit kahit papaano, napigil ito, hindi pa lunas, kundi pansamantalang pahinga mula sa unos. Hindi pa huli ang lahat, mahina ngunit matatag na wika ni Agnem. Ngunit alam niya, hindi sapat ang tubig lamang. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng langit, sinimulan ni Agnem ang ritual ng dalawang elemento. Hinawakan niya si Flamara at pinilit itong harapin ang sariling apoy. Ang apoy na unti-unting nilalamon ng dilim. Habang patuloy na dumadaloy ang tubig mula sa kanyang mga palad, muling sumiklab ang apoy ni Flamara. Init at lamig nagbanggaan at mula sa sagupaan ng dalawang puwersa, isinilang ang singaw, umiikot sa paligid nila na tila may sariling buhay. Napuno ng kapangyarihan ang hangin, isang balanse ng pagkawasak at paghilom. Sa bawat segundo, nanginginig ang sumpa, tila hindi makapagdesisyon kung lalaban o susuko. Ngunit hindi pa rin iyon sapat. Itinaas ni Agnem ang kanyang tinig. Mas malakas, mas malalim. Tinawag niya ang sinaunang puwersa ng kalikasan. Sa lupa, sa hangin, at sa mga punong nakapaligid, sumiklab ang berdeng liwanag. Dumating ang mga espiritu ng kalikasan. Umiikot sila, nagdadala ng kapangyarihang mas matanda pa sa galit ni Gargan. Pinag-isa nila ang kanilang lakas, ipinasa kay Agnem, at mula sa kanya dumaloy ito kay Flamara. Lumaban ka, sigaw ni Agnem, nanginginig ngunit puno ng paniniwala. At doon nagsimula ang tunay na laban. Sa loob ni Flamara, nag-aalab ang digmaan. Sumisigaw ang sumpa mula sa dilim. Pilit inaagaw ang kanyang apoy. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may liwanag. Isang apoy na hindi isinilang para manira, kundi para magbigay buhay. Sa isang malakas na sigaw, ibinuhos ni Agnem ang natitira niyang lakas. Ang tubig naging liwanag, ang apoy naging dalisay. At sa isang nakakasilaw na sandali, sumabog ang kapangyarihan. Naputol ang sumpa, ang itim na dugo ay naglaho, parang abo na tinangay ng hangin. Muling nagliyab ang apoy ni Flamara. Maliwanag, mainit at buhay. Ngunit sa gitna ng katahimikan, matapos ang liwanag, bumagsak si Agnem. Mahina, halos wala ng lakas. Dahan-dahang hinawakan ni Flamara ang kanyang kamay. Malinis na muli, ngunit may bakas na marka. Paalala ng dilim na minsang kumapit sa kanya. Atin itong nalagpasan, at sa unang pagkakataon, ang apoy ni Flamara ay hindi para sa digmaan, kundi para magbigay init sa kaibigang muntik na niyang mawala. Pwede kayo mag-comment dito at huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa susunod na episode.